Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Pag-usapan po natin, ito hong pangako po ng Pangulo patungkol ho sa completion po ng subway, bago ho matapos ang kanya hong termino ngayong 2028, mga kabida. Ito yung palagi hong binibida ng Pangulo, during the Alyansa political rally, mga kabida. Bago daw matapos ang kanyang termino, magkakaroon na raw ng subway ang Metro Manila. Alright? Ito, pakinggan muna natin ang Pangulo, Tapos, magre-react tayo pagkatapos niyan. Narito po. Nagawan po natin ang paraan. Bago po ako matatapos bilang Pangulo, magkakaroon na tayo ng subway dito sa Pilipinas. Yung subway, yung tren na dumadaan sa ilalim ng lupa. Yung nakikita po natin, dati nakikita lang natin sa sine yan. Meron na po tayo dito sa Pilipinas niya. Ayan, malinaw po yan yung sinabi po ng Pangulo, bago ho matapos ang kanyang termino by 2028, magkakaroon na raw ng subway ang Metro Manila. Ayan. So, titingnan po natin kung totoo ba itong mga sinasabi po ng Pangulo. Ito hong pangako po ng Pangulo, mga kabida, Ito po, babasahin ko po sa inyo, ito hong balita ng ABS-CBN, titingnan natin kung kaya bang tapusin po ng gobyerno ito hong subway by 2028, Yun yung pangako ng Pangulo Bago ho matapos ang kanyang termino, magkakaroon na raw ng subway ito hong Metro Manila. Ayan. Ito po, babasahin po natin yung balita ng ABS-CBN. Actually, mga kabida, posted po ito March 19 pa po. Alright? 2025. Alright? Ang headline po nila dito is Metro Manila Subway Partial Operation Likely by 2032. Okay? 2032 partial operation po yan, mga kabida, Eto, mas malinaw po, babasahin po natin ito hong full news report po ng ABS-CBN. Eto po. The 488 billion pesos Metro Manila Subway project is unlikely to be finished by the end of President Ferdinand Marcos Jr.'s term in 2028. Take note, okay? Unlikely to be finished by the end of President Ferdinand Marcos Jr.'s term in 2028. Ibig sabihin po, mga kabida, malabo po, na matapos po itong subway bago ho matapos ang termino po ng Pangulo by 2028. Pero ipinaako po yan ng Pangulo, mga kabida, during sa kanyang political rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, na meron na raw subway ang Metro Manila bago ho matapos ang kanyang termino. Tuloy po tayo. With partial operations of the subway likely in 2032, Transportation Secretary Vince Dizon said Wednesday. Ayan. Mismo yung kanyang secretary ng Department of Transportation na si Vince Dizon po, mga kabida, nagkumpirma po, na unlikely to be finished during the term of President Marcos by 2028. Sa madaling salita, mga kabida, wala hong subway ang Metro Manila, okay, after the President steps down by 2028. Yun yung malinaw, Okay. Napakarami pong delays. Mukhang mahihirapan tayo na matapos yung subway ng 2028. Mukhang malabo po yan. Pipilitin natin, pero mas swerte na po kung makakaisang stasyon tayo, he said in a teleradyo serbisyo interview, mga kabida. Ayaw ko naman magsasabi at magbibitiw ng pangako na alam ko naman na mapapako lang. Sa tingin ko, partial operations by 2032, pwede yon. Ayan. Yun yung sabi po ni Vince Dizon, mga kabida. Sources within the Department of Transportation earlier said
it is unlikely that projects such as Metro Manila Subway, North-South Commuter Railway, and LRT-1 Cavite extension would be completed within the term of President Marcos Jr. While illegal opinion released by the Department of Justice prompted the agency to pause right-of-way acquisitions indefinitely except for cases already in the process of expropriation and those involved subterranean land. Ayan. So malinaw po yun, ha, mga kabida. Hindi ho matutuloy bago ho matapos ang termino ng Pangulo yung subway po natin. Yung partial completion nga niya is by 2032, ano? Ibang Pangulo na po yan, ano? Diyan, mga kabida. So ano bang ibig sabihin ho dito, mga kabida, no? Dito ho sa konfirmasyon po ng Department of Transportation. Ibig sabihin ho ba na again, mapapako na naman ang pangako ng Pangulo, ano? Yun yung disadvantage po, mga kabida, sa wala hong koordinasyon. Sana bago ho nagbitiw ang Pangulo sa kanyang pangako, mga kabida, sa mga mamamayan, ano, na magkaroon po ng subway ang Metro Manila bago ho matapos ang kanyang termino. Kinonfirm sana niya, no? Kung talagang matatapos ba yung subway construction by the end of his term. Kaso wala eh. Siguro kung na-brief po, mga kabida, ang Pangulo bago ho siya nagsalita, no? Nangako sa mga kababayan po natin, baka po hindi ganun yung kanya hong pangako, ano? Wala hong nangyaring pangako po, mga kabida. Alright? Kaso po, wala eh. Kaya ang problema po, mga kabida, is nauna po yung pangako po niya, no? Bago ho yung probability po kung matutuloy ba, matatapos ba ang project by the end of his term. So, anong epekto ho nito ngayon? So, mapapahiya talaga ang Pangulo, ano? Pero, although sinabi po ni Vince Dizon, mga kabida, na pipilitin po nila na matatapos po yan by the end of the term of the President, ano? Pero, medyo, ang tingin po niya, malabo. Malabo daw, ano? Diba? So, kung ang kanila pong partial operation po, mga kabida, as projected, by 2032, meaning, 4 na taon yung lull, ano? Mula sa pag-step down po ni Pangulong Ferdinand Marcos hanggang doon po sa umpisa ng operasyon po, mga kabida, ng subway system po ng Metro Manila. Alright? So, napakatagal pa. Okay? So, kung ganun katagal po, 4 years yung gap, meaning, malabo talaga na mangyayari by 2028. Or less than that year, ano? Okay? Pero bakit ipinangako yan ng Pangulo? I think, ill-advised po, ano? Eto, matatapos na po yan, ano? By 2028, Mr. President, no? At the time of your term ends, ano? So, yun, siguro. Siguro may nagsabi sa kanya, no? Kasi ho, imposible kasi yan, mga kabida, no? Na ipapangako yan ng Pangulo kung wala ho siyang assurance mula mismo sa Department of Transportation, ano? Okay? So, titingnan na lang po natin ito, ano? Kung talagang kakayanin ba ng DOTR? Dahil ho, sabi po ni Secretary Dizon, pipilitin po nila, no? So, titingnan po natin kung kakayanin ba ng powers ng DOTR, ano? Para matapos po itong subway system po ng Metro Manila bago mag-step down ito kung si Pangulong Marcos. Para naman po hindi po mapahiya ang Pangulo, ano? Mga kabida. Okay? So, yun lang po yung aking reaction po, mga kabida, ano? Kasi ho, ayaw ko kasing magmukhang sinungaling ang Pangulo, ano? Dito ho sa kanyang ipinangako, ano? Mga kabida. So, let's give him the benefit of the doubt. Titingnan natin yung kung ano yung powers na pwede hong gagawin ito hong Department of Transportation po, mga kabida. Malay natin, baka bigla hong magkaroon po ng milagro, mga kabida, na kaya palang tapusin ito hong project ng subway system ng Metro Manila bago ho ang 2028. Ano?
So, para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion patungkol ho dito mga kabida, no? Na perceive another promise of the President na posibleng hindi ho mangyayari, ano? At mapapako po mga kabida, no? Please comment down sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel. Please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kabida.